mahal. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Bait ng buhay, akong Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Wednesday. No? At sa araw pong ito, ngayon pong buwan ng June at araw ng June 24, no? 2026. Tayo po ngayon ay tutungo muli sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. No? At atin pong pangungusapan ang talata mula sa Romans chapter 8 verse 18. At ito po ay pamagatan nating faith sees the coming glory. O sabi nga ay ang pananampalataya ay nakikita ang kalwalatiang darating. At sa atin pong pagsisimula, tayo po ay muli sasama na ang partner para basahin po ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 8 verse 18. Para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin balang araw. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan, Lord, at ingatan sa aming mga tatahakin ngayong araw na ito. Anuman ang sitwasyon namin, anuman ang gagawin namin sa maghapon, pangunahan mo po kami sa aming mga pananalita, iniisip at ginagawa. Ikaw nawa ang makita sa amin, sa aming mga gawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at humihingi po kami ng kalakasan ng katawan at kagalingan para sa amin ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ang sabi nga po doon sa Amplified Version, sabi po doon, for I consider, from the standpoint of faith, that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. Napakahalaga po nito. Na bakit nga ba yung pananampalataya nito? Minsan parang nahihirapan tayong magtiis, nahihirapan tayong maghintay. Sabi nga ay yun yung pinakamahirap na bahagi ng parte ng isang mananampalataya. At ito pong ating binasang talata ay sinulat po ni Apostol Pablo sa panahon na marami po sa kanila ang dumaranas ng matinding pagsubok, pag-uusig, kahirapan, sakit, at mga problema dahil sa kanilang pananampalataya. Yan po yung struggle by the time, yung pananampalataya. Kaya nga, ito po sa atin ay atin pong pag-uusapan. At sa talatang ito, ibinahagi po ni Apostol Pablo ang kanyang pananaw mula sa pananampalataya. Hindi base sa kung ano lang ang nakikita ng mata o nararamdaman ng puso. Kasi minsan, ganun tayo Kung ano yung ating nakikita, ano yung ating feeling, kaya nadadala tayo ng emosyon natin minsan. Kaya nga po sinabi niya, ang hirap at pagdurusan natin ay kasalukuyan, ay panandalian lamang, sabi doon. At hindi ito sapat ay kukumpara sa dakilang biyaya at kalwalhati ang inihanda ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Dahil yan po ang pinalano ng Panginoon Diyos. Wala po siyang pinalanong masama sa bawat isa sa atin. Kaya nga po itong mensaheng ito, sabi nga ay ang pananampalataya ay hindi lang po tumitingin sa sitwasyon natin ngayon. Hindi nakikita po nito ang magandang kinabukasan ipinangako ng ating Panginoon Diyos. At dito sabi nga po, kalimitan sa mensaheng ito po, na natin ay, sabi nga po ang
pagdurusa dito po sa ating sitwasyon ngayon, sa ating kilalagyan. Ano ho, kung tayo man ay dumaranas ng mga pagdurusa sa kasalukuyang buhay, ano ho, dito ho ay aminado po si Apostol Pablo na sa talatang ito na binasa natin na may pagdurusa talaga, ano, bilang mananampalataya. Hindi po pinangako ng Diyos na walang pagsubok, problema o hirap. No? Sa katunayan, sabi po nga po niya dito, sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapigatan. At sinabi rin po yan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sabi nga po niya doon sa John 16 verse 33. Ano po sabi doon, no, ng ating Panginoong Jesucristo? Walang po. 33. Sorry. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdanas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. O, sabi niya po doon, no, sinabi ko sa inyo, mga bagay nito, upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa akin, sabi niya doon, sabi ng Panginoon Jesucristo, na sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit, laksan ninyo. Take note po yun, ano? Sabi niya doon, laksan ninyo ang inyong loob. Dahil sabi niya doon, nadaig ko na ang sanlibutan, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan po natin ng lakas ng loob. At aminin natin, hindi natin ito kaya mag-isa, kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa lagi nating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, doon po natin siya matutunghayan. Ang mga ito po ay panandalian laang, yung mga ating mga pagsubok, kapigatian. Sabi nga, tumatagal lang po yan ng ilang araw, buwan o taon, kumpara sa walang hanggang buhay. Ang ating i-realize, ano man yung ating nararanasan, ay panandalian lamang po yan dahil sabi nga, ang bigat nito ay limitado. May hangganan, ang lakas ng pagsubok na pinapayagan ng ating Panginoon Diyos. Take note, pinapayagan po ng Panginoon Diyos kasi dahil mas malakas po siya rito. Na kung atin pong hahayaan na kumilos ang Panginoon Diyos, mauunawaan natin, at ito ay magbibigay sa atin ng lakas. Hindi po ito parusa, kundi madalas ay bahagi po ng paghubog ng ating pagkatao at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Sabi nga niya doon sa 2 Corinthians 4 verse 17, sabi niya doon, sapagkat ang ating maagang pagdurusa na ay panandalian lamang, ay magbubunga, sabi nga niya doon, ng lubhang dakila at walang kapantay na kalawalatian na walang hanggan. At yan po ay katotohanan na nais ng Panginoon na atin pong panghawakan. Dahil sa ating buhay, ang daming struggle, ang daming mga kinaharap, no, sa pamilya, dami po. At ang pananampalataya ang nagbubukas ng ating paningin. Kaya nga po yung pamagat natin ngayon, di ba? Faith sees the coming glory. Ang pananampalataya po ang nakakakita ng kaluwalhatiang darating. Kapag tayo po ay tumitingin gamit ang pananampalataya, hindi lang po natin nakikita ang hirap, kundi ang layunin ng Diyos sa likod nito. At maaari po nating maunawaan ang ating, sabi nga, ay mga nararamdaman, no? At hanggang sa uli ay makita natin ang kabuuang kwento o kabuuang plano ng Diyos sa buhay natin. Dito, natututo po tayong maniwala sa pangako ng Diyos. Na ang pangako ng Diyos ay mas totoo kaysa sa anumang problema na ating kinaharap. Kaya nga po sinasabi ng talata, ang hirap natin ngayon ay hindi dapat ikumpara sa kaluwalhatian na darating. Parang paghahambing po ng isang patak ng tubig sa karagatan.
walang sukat na makapapantay sa dalawa. Tama po ba? Alam na natin na maliit lang po yung patak ng tubig kaysa dun sa karagatan na napakalawak. Yun po yung ating nararanasan. Isang patak ng tubig at ang plano ng Diyos sa atin ay tila karagatan. Kaya nga po sabi sa atin doon sa Hebrews 11 verse 1, di ba? Ang sabi po sa atin doon, ano ho? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ano ho? Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hinihintay natin at katibayan. Take note po, no? Katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kung tayo naniniwala na nananampalataya, that is the fruit. Sabi nga po, kung tayo ay laging nananahan sa salita ng Panginoon Diyos, pinanghahawakan po natin ito. Hindi lang basta pinanghahawakan, kundi pinag-aaralan po natin. Ang sabi nga po sa atin, di ba, pagbulay-bulayan natin ito. Malinaw po yung sabi doon. We need to, sabi nga, meditate. We need to study. Alamin natin. Dahil marami po sa atin, aminin natin, nagbabasa naman tayo ng Biblia, pero hindi naman natin naiintindihan. Hindi natin nauunawaan. At yan po ang kaluwalhatiang maaring ihayag sa atin ng Panginoon Diyos sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Mga ba kaluwalhatiang ito na nakikita na ating pananampalataya? Ito po yung kalayaan mula sa lahat ng pagdurusa. Bagamat nadadanas natin po yung pagdurusa, no, ay naniniwala tayo na darating ang panahon. Wala nang sakit, wala nang luha, takot o kahirapan. Na darating ang panahon na yon, na kahit na tayo nagdurusa, may mga pagdurusa, darating ang panahon na mawawala rin yung sakit, mawawala din yung luha, mawawala din yung takot, o even kahit yung paghihirap dahil naniniwala at nananampalataya tayo sa Panginoon. At ito'y nagiging ganap na pagiging kaisa natin sa ating Panginoon Diyos o pagkakaisa natin sa Panginoon Diyos. Dito makikita natin siya ng harapan at maninirahan kasama niya magpakailanman. Yun po yung pangako. Na sa buhay natin ito, meron siyang inihahanda sa bawat isa sa atin. At ito, nakikita po yung mga pagbabago ng ating pagkatao. Yung ating mga dating kahinaan, magiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po meron tayong role model. Sino po yun? Isa lang po yun, our Lord Jesus Christ. Ang kanyang ginawa sa mundong ito. At yan po, mararanasan din po natin yung gantimpala ng katapatan. Lahat ng sakripisyo at pagtitiwala natin ay magbubunga ng kagalakan na hindi maipaliwanag. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay higit pa sa iniisip o kaya nating sabihin. At yan po ang magandang balita. Na ang kaluwalhatiang ito ay hindi lang para sa hinaharap at nagsisimula itong maramdaman natin ngayon mismo sa pamamagitan ng kapayapaan, pag-asa at presensya ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Sabi nga sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala at siyang nagbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob ang siyang pundasyon ng di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makabihag kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Amen. No? Sabi nga po, ang Diyos ng lahat ng biyaya, no, ang tumawag sa atin. Kung siya po tumawag sa atin, na punong-puno siya ng biyaya,
Hindi niya kayang ibigay sa atin ang biyaya yun. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, mahalaga po na tayo ay patuloy na manalig. At ngayon sa ating pong pinag-aralan ito, no, tandaan po natin, mahalaga po na baguhin natin ang ating pananaw gamit ang pananampalataya. Kung meron man tayo mga nasa isipan, nandiyan ba yung pananampalataya natin? Pananampalataya na parang imposible. Kung ang isang tao ay parang imposibleng mabago, manampalataya tayo na kaya siyang baguhin ng Panginoon Diyos. Kung ang sitwasyon natin ay hindi maganda, manampalataya tayo na kayang baguhin niya ng ating Panginoon Diyos. Kung ang sarili natin ay hindi katanggap-tanggap, manampalataya tayo na babaguhin tayo ng Panginoon Diyos. Huwag po nating hayaan ang bigat ng problema ang magdikta ng ating pananaw. Sa halip, gamitin po natin ang ating pananampalataya upang makita ang kabila ng pagsubok. Kung mayroong pagsubok, mayroong kabilayan. Pangako ng Diyos. At ang dakilang plano niya sa ating lahat. Dahil hindi niya hayaan ang mga bagay na yan na manatili lang siyang pagsubok sa buhay natin. Lahat yan ay may hangganan. Lahat yan ay may plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang pagdurusa ay may layunin. Hindi ito nasasayang. Ano man ang pagdurusa na ating kinahanap, gagamitin ito ng ating Panginoon Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Linisin po natin ang ating mga puso at ihanda tayo para sa mas malaking pagpapala. Tandaan po natin, may katiyakan po ang ating hinaharap. Hindi ito hula lang. Ito po ay pangako ng Diyos na hindi siya nagbabago at hindi siya magbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung pinagdaraanan natin ang hirap ngayon, sigurado tayong darating din ang araw na mapapalitan ito ng kalwalhatian. At hayaan po natin ang pananampalataya ang siyang magpatuloy po sa atin. Kahit mahirap, may dahilan pa rin tayong ngumiti at magpatuloy. Kahit na yung mga tao sa paligid natin, tigas ang ulo, ayaw makinig, patuloy lang tayo. Kahit tayo minsan, pasaway din, magpatuloy tayo. Dahil alam nating ang pinakamagandang bahagi ay darating dahil kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, mga dito po sa ating aral natin ngayon, no? Tandaan po natin na at panghawakan po natin na ang pananampalataya ay nakikita ang higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Kung meron tayong pananampalataya, masigit pa ang kayang makita niyan. Ang hirap ay panandalian lamang. Ngunit ang kalwalhatian ay walang hanggan. Huwag po nating sukatin ang pagmamahal ng Diyos base sa ating sitwasyon ngayon. Mali po yun. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon Diyos ay walang hanggan. At ang ating pagtitiwala ngayon ay magbubunga ng dakilang gantimpala pagdating ng panahon. Kaya nga mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa akin po pagtatapos, salamat po sa pagsama dito sa God's Morning ngayong Miyerkules. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay nakikita ang darating na kalwalhatian. Kaya huwag sumuko dahil ang pinakamagandang bahagi ay darating sa ating anuman ating paglalakbay. Darating po yan. Kaya nga po, kung ikaw ay nakarating sa bahaging ito, ibahagi din po natin ang mensaheng ito sa sino mang nangangailangan ng lakas ng loob. At kung ikaw ay sabi nga ay nakikinig, nani mong i-comment sa ibaba nito na sinasabihin natin na
ang aking pananampalataya ay nakikita ang kaluwalhatiang darating mula sa Diyos. Nawa ay tayo napagpala ng ating Panginoon at hanggang sa muli sa araw po ng bukas. At ngayon naman tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. Ganda pala po. Okay, God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ngayon ay sinasabi po ng talatang ito, kahit gaano kabigat, kasakit o kahirap ang dinaranas natin ngayon, wala itong katumbas kumpara sa dakilang biyaya, kapayapaan at ligayang inihanda ng Diyos para sa atin upang tayo ay kanyang makasama. Hindi ibig sabihin nito ay maliit lang ang ating pagdurusa. Alam ng Diyos ang bawat kirot at hirap natin. Ngunit ipinapaalala niya na ito ay panandalian lang habang ang ginhawa at kaluwalhati ang darating ay walang hanggan at puno ng kasiyahan. Ang ating mga pagsubok ay paraan lamang upang patatagin ang ating mga pananampalataya at inihanda tayo na mas maganda ang buhay na kasama natin siya. Kaya kahit mahirap, may dahilan tayong umasa, magpatuloy, dahil ang dulo ng lahat ng dakilang ginhawa at pagmamahal mula sa Diyos ay ang kapayapaan at makasama natin siya sa buhay na walang hanggan na inihanda niya para sa atin. So yun lamang po, patuloy po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon sapagkat lahat po ng ating paghihirap ay mayroong naghihintay na kapalit na makasama natin ang ating Panginoon. At kung tayo po ay naka-align sa presensya ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong gumawa ng nararapat at kalulugdan tayo ng ating Panginoon para sa ating pang-araw-araw na buhay upang makamit po natin itong pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Tayo naman po ngayon ay tutungo sa ating mga kapatid via online. Pinunahan po tayo ng ating kaibigan at kumari. Yan. Pagbati natin yon mula sa Concepcion Carmelite. No? Kasama po natin si Kumaring Carmeline Azucena Tanyo at syempre pagbati natin kay Paring Arthur. Yan, dyan sa Carmelite at pagbati rin natin sa kanilang mga anak kay Jeline at kay Pao at syempre pagbati rin natin dyan sa aming inaanak na si Tyrone at Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Yan. At sinundan po yan ang ating kapatid no? From South Meadows. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Pastora Pe, Andal, Artillaga. Isang kagalakan po. No? Makasama po ulit kayo dito sa God's Morning. Yan. At pagbati sa inyong buong pamilya. Yan. At from Makati naman po tayo. Makati and Bulacan. Yan. Kasama po natin si Sister Babes Rianzares. Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. Diyan sa Makati at sa Bulacan. Yan. At from Bulacan Chao, kasama po natin no, si Kuya Chris Artillaga. At syempre pagbati rin natin dyan. No, nila Nay Marta, Nay Gori, Nay Lina, kay Yasel at kay Inigo. No, isang mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan Chaong. Yan. Ano, at kasama rin po natin yan si yan from Villa Escudero, kasama po ulit natin no, si Nay Winnie Patuan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At pagbati rin natin dyan kay Ate Lisel Dalangin at sa buong pamilya no, dyan sa Villa Escudero. At kasama rin po natin ngayon si Honey Dipug dyan sa Pampanga. Yan, no? Yan sa Pampanga. Yan si Ate Cindy Mercado. Yan. Sa mapagpalang umaga sa inyo dyan. At pagbati rin natin sa ating kapatid dyan sa ating dyan sa Dolores, Quezon. Yan. Kay Nay Remy Alinea. No? Yan. Sa mapagpalang umaga po Nay Remy. Yan. At sa lahat dyan sa inyo. At syempre
Pagbati na rin po natin sa ating kapatid from Barangay Santo Niño, kay Nay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po, Nay Josephine. Yan. At sino pa? Yan. Nabati ko na rin si Ate Lisel. Yan. From Usamis. No? Pagbati rin natin kay Doktora Julia C. No? At ganun din kay Sir Dodong dyan sa Usamis. No? Pagbati rin natin kay Johan, kay Kerwin, at kay Johnson. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. Okay? At sino pa yan? From Santa Rosa, Laguna. Yan, pagbati rin natin sa aking kapatid, kay Caroline Mercado. Ganun na rin sa aking anak na si Casey. No? Kay, sa aking mga pamangkin, kay Princess, Shai, Jello, CJ Liit, CJ Laki. Yan. At kay Sian, or baby Sian, no? Isang mapagpalang umaga dyan. At ito, yan. Sabi nga dito, ang pagsubok ay isang blessing dahil dito natin masusubok ang faith. Tulad ng sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot dahil sa lahat ng pagsubok ay kasama natin siya. Di tayo pababayaan. Yan. At sabi doon, basta patuloy lang tayong kumapit, magtiwala sa Kanya. Sumunod lang tayo sa mga nais niya. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Lagi tayo magbasa ng Bible dahil ito ay nagbibigay ng kalakasan at nagpapatibay sa ating mananampalataya. Yan. Sabi po yan mula kay Sister Babes. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid, no? Kay sa Rodriguez family. Kasama natin si Brother Greg Rodriguez. At pagbati rin natin mula sa Dolores ulit kay Tatay Victor Dalangin at syempre kay Nay TC Dalangin at sa inyong buong pamilya, no? At angkan. No? Yan. At kasama rin po natin from Barangay Santa Angel. Yan. Kasama natin si Sister Manilyn Mendoza. Yan, sabi nga niya, God's morning everyone. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Nawa ay nabati ko po ang lahat. At sa bawat isa sa atin ngayon, no, tayo po ay panandalian magtatapos at kung nais niyo pong mag-attend ng Bible study, no, na mamaya po may Bible study kami ngayon at kami po ay nasa Exodus chapter 30 na tayo, no? 30, no? Kung gusto niyo ay mag-advance reading na ho kayo at mamaya po ay pag-uusapan po natin yan, pag-aralan natin. Sama-sama po nating sabi nga ay himayin, no, ang chapter na yan. No? At ngayon, tayo po ay magtatapos na, tayo po ay manalangin. Let's all pray. No? Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na lagi niyo kaming sinasamahan, O Lord. At sa kami po ay dumaranas ng pagsubok, kami po ay nangihina, at kami po ay nanlulupaypay kung minsan. At madalas, Panginoon, kami ay nadadala ng aming emosyon, O Lord, at ng aming mga sariling desisyon. Kaya Panginoon, sa aral na ito, nawa kami po ay napatnubayan niyo po at nabigyan ng aral, O Lord, upang kami ay tumuon hindi po sa problema, kundi sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng lunas, kapayapaan, lakas, patnubay at gabay. Lord, patuloy niyo po kaming hayaan na magtiwala sa iyong salita at patuloy na magkaroon ng kauhawan upang kami ay mapagpala ng bawat salita na amin po, Panginoong, na babasa at magbigay po sa amin ito ng kaunawaan, O Lord, the gift of understanding upang durugin ang anumang gawa ng kaaway sa aming isip, sa salita at sa gawa. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong patnubay at gabay. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na kalakasan sa aming buhay. At salamat, Panginoon, sa kagalingan sa may mga karamdaman, provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat at tagumpay. Salamat, and this our pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this our pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Yan, kahit ako'y minsan sa iyong piling, ako'y muling
bawat oras upang